Going forward, gusto naming mag-trip outside the Philippines, yung si Claire. Oo, talaga. Sige, sige. I-disclose ba? Hindi, joke lang. Kapag po sa government, ang Vice President, medyo may question po bakit kailangang i-disclose kung saan nagpupunta, paano daw yung security, yung si Claire. Kumbaga naaalanganin, nalalagay sa alanganin. Wala naman di-disclose na itinerary niya. Ang di-disclose naman po ay yung travel authority. Actually, Ma'am Doris, ganito yan. Nag-confirm lang po ako. Mas nauna pang nalabas sa media. Kasi kung makikita niyo po yung text sa akin, confirm po ba? May date na nga po sa kalugar eh. So ako, wala naman kasi akong responsibilidad sa mga TA. So magtatanong po ako. At magtatanong ako kung pwedeng sabihin, i-confirm. So pag sinabi pwedeng i-confirm sa media, di confirm kasi lumabas na po eh. Correct. Hindi po sa amin ang galing. Oo. So, kung i-confirm, hindi, kayo po, taga-media, halimbawa po, public servants kami. Public servant yung aalis. May kasamang mga security and staff na tayo mismo yung nagbabayad. I mean, public funds. Gusto po ba natin na itago natin? Hindi po kasi ito Siyempre, sisingil ako. Oo. Sisingil ako. Para saan ba yan? Di ba tayo kasi magulang natin, humingi lang tayo ng 20 pesos. May 20 pesos pa ba ngayon? Mapupunta ako sa ganito. Anong gagawin mo? Saan na yan? Sinong kasama mo? Magkano gagastusin mo? Ibubusisiin mo eh. O lalo na ito, biyahe abroad ng isang opisyal. Gusto mo talaga malaman. Tsaka may mga pagkakataon din, partner, makita mo naka-live Yun na nga. Ini-interview. Correct. Diba? Alam mo naman, malalaman mo kung nasan siya. Hindi kailangan itago. Tama yan, Ma'am Doris and Robert, kasi kung saan ang sabi niyang risk ang pag-uusapan. Sabi ko nga, kahit saan siya pumunta, kilala naman siya. Oo, tama. Diba? So, mas hindi nga, sa aking damdamin, mas hindi maganda ng isang public servant magbabiyahe, personal trip na parang bakasyon, tapos hindi mo ipapaalam sa constituents mo. Tapos may bit-bit ka na mga security at staff na gobyerno yung nagbabayad. Kasi, nung una kasi po, ang sinasabi niya lagi ay walang ginagastos ang gobyerno sa mga foreign trips niya. Oo. Pero bigla niyang nireport na 7.4 million ang nagastos niya sa foreign trips niya for the security and staff. So sa kanya rin galing. Sa kanya rin galing. Nireport po ng OBP yun. At nireport po ng OBP na lahat ng trips ng Vice Presidente noong nakaraang taon ay 20 million pesos. Wow. Sa lahat po ng biyahe niya. So, di naman po nagagaling sa atin yung amount na yun. Kundi, nireport po yun ng OVP kasi, syempre, kailangan nila mag-report saan nila ipapakita yung 20 million pesos na nagastos nila. So, yun sa katanungan niya na kung siya daw ay sinisilip kung saan niya ginastos, saan siya nagpunta, ilan ang kasama niya, ganyan, might as well also na singilin natin daw ang mga biyahe. Ng iba pang nasa executive. Lalo na ang Pangulo. Nagre-report naman po kami. Nakikita din naman po yan. Hindi naman po yan natatago. Diba? Kaya nga hindi naman siya wala naman nagiging issue tungkol sa mga pondo ng paggastos. Ang alam ko lang na nai-issue yung ibang mga supposed to be, mga agency na kailangan na magbalik ng bayad or ng expenses. Mag-liquidate. Hindi mag-liquidate kasi po, minsan po ang Office of the President, kapag may mga foreign trips, ay siya po yung nagbabayad, let's say in behalf of the agency. So si agency ngayon dapat ang magbalik ng pondo sa office. Pero yung po naman ay na-update at nababalik naman po yung pondo from the agency going back to the OP. Kasi po, yung mga agency po, may kanya-kanya rin po yan mga allocated na funds for the trips. So, since minsan naabunan ng OP, ang mangyayari po ay kailangan singilin ng OP yung agency. Opo. Para maibalik yung pondo sa OP. Alright. Mabilisan na lang, Go, partner. Robert, pero baka meron ka katanungan doon sa biyahe. Itatanong ko lang kung totoo ba. O baka may pinalutang lang yung meeting niya with President Marcos. May request ba talaga? Alam ko pong nasagot dyan ito nung nakaraan, baka may update po dito. may update ba? Wala kahapon kasi nung nag-meeting with dito sa MMDA para sa situation Opo. briefing, walang nabanggit sa atin So wala pa. Saka parang hindi kasi siya yung focus. Okay. Ang focus kahapon kung paano re-remedyohan, marami po kasing nabanggit na maaaring posible pa na gawin. At yung long term, short term. Pero ang ikinutuwa kasi ng Pangulo ay yung magkakaroon ng catchment
para po matipon yung tubig. Pero ang sabi po ng Pangulo, ito yung sabi ng Pangulo na sa meeting, okay, sige, pwede natin ma-imbak yung tubig pansamantala, tapos sabi nila ay ipapump out. Pero sabi ng Pangulo, sayang yung tubig. Baka pwedeng meron tayong ibang paraan. Okay, naipon mo na. Anong pwede natin gawing paraan dyan para magamit? Kasi minsan pag El Nino, kulang tayo sa tubig, naghanap naman tayo ng tubig. Oo. Opo. Yun yung gusto ng Pangulo, yun yung na-emphasize ng Pangulo kahapon na okay, maipon natin, pansamantala, ipapump out, pero sana magamit yung tubig. Oo. No? Yun yung proper implementation. Water cistern Oo. Oo. So ayos siya doon sa programa, pero yung implementasyon lang ang kanyang medyo gustong i-fine tune. Opo, kasi kasi kung meron tayong cistern, tapos may tubig na siya, tapos ipapump out lang, syempre siguro yun yung pansamantala. Pero ang gusto sana ni Pangulo, yung tubig na yun, siguro even after na siya, yung term niya ay mapakinabangan ng mga kababayan natin, hindi na siya basta ipapump out, something na magagamit siya, especially pagka tag-tuyot. Kasi naipon na siya eh. So, yun yung gusto ng Pangulo na parang Maging sistema. maliwanag. Oo, maging maliwanag Na yung sistema na mas mapakinabangan yung tubig na naipon kesa i-pump out lang. Pero siguro pansamantala, yun talaga ang kailangan kasi i-pump out muna. At saka tignan nyo mas matagal na method or mechanism na magamit yung tubig. Yun po yung gusto ng Pangulo. In-emphasize niya po yan kahapon. Okay. Opo, Ako opo. pahabol na lang sa akin. Ikaw yung naghabol, partner. Sorry. Habol mo pa. Pwede pa daw. Pwede pa daw. Oo. Oo. Attorney Okay lang po Claire. hanggang 10 o'clock. Okay na ako. Ayun natin. Sabi mo yan Yusek, ang tanong ko lang, kasi nagbitiw din ng pahayag si Vice President Duterte. Sabi niya, tumatagal ang impeachment. Sana daw ay mapabilis na. Ang Pangulong Marcos ba ay naiinip na rin? At ano ang kanyang reaksyon doon sa sinabi ni VP Sara na tumatagal pero hindi naman siya haharap doon sa pagdinig na yan? Pagka po si Pangulo po kasi yung nakakausap ko tungkol sa impeachment. Oh. Ang pinakahuli niya talaga sinabi sa akin ay hayaan natin ang impeachment basta gumulong siya na naaayon sa batas at medyo process. At kung ano lang po yung ebidensya na makikita, doon po dapat bumase. Pero kung matagal to, hindi ito matagal, kung ano sinabi ng Vice Presidente, hindi niya po yan na iniintindi. Okay. Kung ano man yung sinasabi ng Vice Presidente, lalo na kung ito'y personal naman sa Vice Presidente, hindi po yan, it doesn't matter to the President. Hindi po siya importante sa Presidente. At hindi rin naman niya kontrolado. Kaya nga po, hindi po kasi ito, hindi ito procedure na ang Pangulo ang pwedeng mag-control. So, nasa, ano po yan, nasa Senado po yan. Jurisdiction po yan ng Senado. Okay. Opo. Yusek Claire, isa pa po, yung testigo na iniharap dati sa Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa, Gutesa. nag-retract umatras. At ang tinuturo niya, itong si Senator Marcoleta, ang defensor yung nag-utos sa kanya para magsinungaling sa ganyan. Ano po ang take ng Malacanang pagdating dito sa issue po ng flood control yan? Okay, ang gusto po talaga ng Pangulo ay managot ang dapat na managot. Pero muli, di ba, ang sabi ko nga po, ang gusto ng Pangulo, due process, ebidensya, base sa batas. So kung gagawa naman din po ng kwento para mapindaw ng isang tao or maakusahan, kung sino man gusto nilang akusahan, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kasi ustisya po ang nais natin dito. Ustisya para managot kung sino yung dapat na managot. So, kung gawa-gawa lang din po na kwento para lang makagawa ng intriga, tapos hindi naman po ito tatayo sa korte, mababaliwala po yung effort. So, kung meron pong mga ebidensya na lehitimo at kaya pong tindigan yung anumang akusasyon, kung kanino man, laban sa mga di umanong sangkot, mas magandang lumabas na kayo. Di po ba? Kasi, mas kailangan po kayo para mas matindigan ng ombudsman yung mga kaso maaaring isampa sa ibang maaaring sangkot. Although wala tayong binabanggit kung sino po dahil ito naman dapat na naaayon din sa ebidensya. Opo. So, sa mga nagtuturo po, or sa mga naiinip, kung alam nyo, ito'y sa akin bilang tayo ko as a lawyer, kung sino man yung naiinip at meron po kayong ebidensya at meron kayong tinuturo na maaaring sangkot, kailangan po kayo ng ombudsman, kailangan kayo ng DOJ, at pwede na kayo magsumiti ng mga dokumento
At dapat po, ang dokumento lang na ibibigay nyo ay hindi po gawa-gawa. Kasi makikita po yan sa korte. Alright, tama naman.